Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Zachary Soto. Dahil alam din naman natin na ito pong si Kai ay nakipag-part ways na dito sa Koshigaya Alphas dito sa Japan B-League mga kabrods. At ito, as of now ay wala pang kupunan ito pong si Kai Soto. Kaya nga mga kabrods, ayon din sa reports and rumors, meron nga rin daw itong mga offers, mapa-overseas or mapa-international mga kabrods or mapa-local. Yes mga kabrods, and alam din naman natin dito sa PBA, ito talaga yung isa sa mga minamata nila na ito pong si Kai Soto nung nalaman nila na nakipag-part ways na dito sa Koshigaya Alphas, ito na siguro yung time na pwedeng offeran nila. Kaya nga lang may problema, ito pong mga local teams natin dito sa PBA dahil ito pong si Kai Soto ay talagang inaasam-asam neto mga kabrods ay makapaglaro ng NBA. Yes mga brods, halos lahat naman ng mga manlalaro ay yan talaga yung dream nila, diba, makapag-NBA. Ito po kasing si Kai Soto gusto na itong mag-NCAA para one step ahead na dun sa NBA. Yes mga kabrods, NCAA. Kaya ito, ayon din sa mga reports and rumors natin na ito pong si Kai ay kahit ganyan yan, kahit gusto na ito mag-NBA mga kabrods, ayon din sa reports and rumors na ito pong San Miguel Beermen ay gusto rin palang offeran na ito pong si Kai Soto mga 3 million kada buwan. Yes, same offer lang din ng ginagawa ng Ginebra yan para makuha si Kai Soto. Pero syempre, ito ay 50-50 pa mga kabrods. Sabi rin naman kasi ng papa ni Kai na si PBA legend Mr. Ervin Soto mga kabrods na hindi naman nila kino-close door ang offers dito sa PBA. Pwede pa rin itong maglalaro dito sa PBA, ito pong si Kai Soto. Pero yun nga mga kabrods, pag-iisipan din ito ni Kai dahil syempre ang laki rin ng offer ng SMB. Halos same offer lang din ng Koshigaya Alphas mga kabrods. Pero syempre nasa decision na rin ito ni Kai Soto dahil kung dito siya mag-i-stay sa PBA baka nga mas malelesen yung kanyang pagiging NBA player. Din naman natin sa minamalitang PBA dahil syempre mas nakikilala ito sa ibang bansa o kaya mga Euroleague, mga NCAA na katulad niyan or NBL Australia mga kabrods. Dyan kasi mas nakikilala or NBA G League, di ba mga kabrods. Pero yun nga, sa mga last games na ito ni Kai Soto dito sa Koshigaya Alphas, and ito ang nag-average din ito ng 13 points per game, 9.3 rebounds per game and 2.9 assists per game. Ito pong si Kai Soto sa loob ng 28 games at ito 28 minutes per game din naman kasi ang nilalaro nito. Medyo babad nga ito sa Koshigaya Alphas. So alam ko, ang dami na rin naman na itong offer dito sa Japan B-League. Siguro may mga patagong offer din dyan. Syempre ito pong si Kai, 7'3", and di rin naman basta-bastang player ito sa Japan B-League, and talagang effective na player ito. Isa rin ito sa mga go-to guy nila, and parang ito rin yung nagiging import na pang ilalim ng iba't ibang koponan na napuntahan na ito ni Kai Soto. Kaya nga mga kabrods, medyo malabo pa siguro kung maglalaro ito ng PBA, pero syempre naka-stay put at naka-standby pa rin naman ito mong offer ng SMB. Dahil gusto rin kasi ng SMB na meron na rin silang next Junmar Fajardo. Well, ito pong si Kai Soto, hindi man siya ganun kasing tigas ni Junmar Fajardo, pero mas agile naman na big man. Mas athletic ito kaysa kay Junmar mga kabrods. Yes, may tira sa labas, may footwork sa ilalim, tapos mabilis din ng reflexes unlike kay Junmar Fajardo. And effective pa sa international, di ba? Kaya nga laging itong nakukuha sa Gilas Pilipinas natin dahil itong si Kai Soto ay hindi lang naman mapa Japan B-League and maski Gilas Pilipinas. Ang dami nitong pinahirapan ng mga ex-NBA player dyan. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga brods, dapat ba na bumalik ito pong si Kai Soto dito sa PBA or bumalik ng Pinas na maglaro dito sa PBA? Dahil alam din naman natin na ito pong SMB ay talagang gustong-gusto rin nila si Kai para nga ito sa next generation big man ng lineup nila. Dahil ang SMB, di ba, dismayado yan na napaka-aga na eliminate ng quarterfinals round dahil natalo sila ng rain or shine. Kaya bumabawi, nagre-rebuild ng lineup. Kaya sa tingin nyo mga brods, Kai Soto to SMB. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, Calvin The Beast Abueva ay nababalita na gustong kunin din ng Barangay Ginebra na ito. At ito pa mga kabrods, ang bagong magiging import na nga rin ayon sa reports and rumors ng Ginebra sa Governors Cup 2026 ay gustong kunin at subukan ito pong si Lance Stephenson. Unahin muna natin na ito pong kay The Beast Calvin Abueva na nasa Converge Fiber Xers. Ayon din kasi sa reports and rumors natin, kailangan nga rin ng Ginebra ng mga energetic guy katulad ni The Beast Calvin Abueva. Alam din naman natin na napaganda ng performance ng Ginebra ng Commissioner's Cup last season. Kaya ito, dito sila nakatingin kay The Beast Calvin Abueva dahil nakukulangan pa rin daw kahit papano ang Ginebra sa mga energetic guys. Dahil yung iba nga dito, katulad na lang ni Scottie Thompson, ito na lang yung isa sa mga dahilan kung
bakit nagiging hustle plays ang Ginebra dahil nga kay Scottie. So, kailangan ng Ginebra ng maraming Scottie Thompson pagdating sa mga hustle plays dahil dun nga nananalo ang Ginebra sa mga rebounds, hustle sa laro, sa depensa, and sa mind games na katulad ni Scottie Thompson. Kaya ang Ginebra ngayon nakatingin kay The Beast Calvin Abueva dahil alam nila na doble pa sa pagod ng ginagawa ni Scottie Thompson ang ginagawa ngayon ni The Beast Calvin Abueva pagdating sa physicality sa laro, pagdating sa depensa, pagdating sa opensa. Maski outside shooting ni Calvin nag-improve na. Kaya gustong-gusto ng Ginebra na makuha nila si The Beast Calvin Abueva. Sino ba naman ang hindi gustong kunin, 'di ba? Sabi nila, etong si Calvin mahirap maging kalaban pero masarap maging kakampihan. Kaya gustong-gusto ng Ginebra ngayon na madagdagan ito pong forward position nila or shooting guard position nila ng isang hustle physical player na matapang at talagang the beast na player na katulad ni Calvin Abueva. Kaya maganda ito mga kabrods para sa Ginebra, at ito nag-average lang din naman ng 8.7 points per game, 3 rebounds per game, or almost 4 rebounds per game with 1.2 assists per game. Ito pong si The Beast Calvin Abueva. Kaya okay na okay rin yung mga stats nito kahit limitadong minuto nito sa Converge Fiber Xers. Pero pinag-iisipan din ng Ginebra, sino naman ang trade nila? Kaya komento mo lang yan mga brods. At ito pa, Lance Stephenson. Ito naman kasi pasok din naman sa height limit ito mga kabrods sa Governors Cup 2026. 6'5" to 6'6" din ang height nito, and former NBA player lang din naman ito pong si Lance Stephenson. 9 to 10 years din naman itong nag-NBA mga kabrods, at huli na niya itong laro sa NBA. Medyo fresh pa 4 years ago nung Indiana Pacers mga kabrods. Eto, alam din naman natin kung gaano kagaling ito pong si Lance Stephenson. Magaling. Parang point guard na rin ang laruan shooting guards or small forward ang laruan nito. Pero pagdating sa handles, grabe. Shifty na player, grabe yung handles sa laro, grabe yung physicality sa laro, grabe rin yung mindset na manalo every game. Kaya nga mga brods, tumagal ito sa NBA. Kaya grabe na rin ang confidence level nito, at grabe rin na maganda para sa Ginebra na masubukan nila ang import na ito. And ito, alam din naman natin kung gaano kalaki ang respeto ng Ginebra sa ginawa ni Justin Brownlee last season sa Commissioner's Cup 2026 mga kabrods. And alam din naman natin na di rin yan basta-basta papalitan si Justin Brownlee sa Governor's Cup naman. Dahil ito talaga yung pinaka-pick ni Brownlee, yung Governor's Cup. Kahit nga malalaki yung imports na nakakalaban na ito sa Commissioner's Cup, binabata pa rin niya Paano pang Governor's Cup, di ba mga kabrods? Pero ito kasing si Lance Stephenson, ito naman din kasi ang isa sa mga gagawing reserbang import ng Ginebra sa Governor's Cup in case lang din naman mga kabrods. At gusto rin naman ng Ginebra na makapag-try ng ibang imports din, di ba mga kabrods? Malay natin mas effective pala si Lance Stephenson, mas okay si Lance Stephenson kaysa kay Justin Brownlee, dahil itong si Lance naging NBA player na rin ito mga kabrods. Kaya iba na rin yung confidence level nito, yung skills nito ibang iba kay Justin Brownlee. Mas mabilis, mas scorer, mas magaling din sa depensa, napaka-physical din na player, and mga kabrods, hustle na player rin sa laro. All-around na player ito pong si Lance Stephenson. Kaya sa tingin nyo mga brods, Abueva plus Lance Stephenson, ito na ba ang magpapalakas lalo sa lineup ng Ginebra? Salamat po sa panonood mga brods. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.